Kasi, katulad nga ng sinasabi ng iba, malaki naman yung nagtulong. For you to call Edu boss, di ba? Parang yung respeto na, di ba? Sa atin din. Kahit nasabihin natin yan yung tawag ng mga viewers, di ba? Pwede mo namang hindi sakyan. So, ano ba talaga? Chismisan nyo nga ako. Alright. So, bagong vlog for bagong araw. Isa po, no, sa natutunan ko dito sa Sokme ay yung hindi po pag-alis sa respeto sa mga dati mong naging kaibigan, nakilala, or nakadaupang palad. Yes, there are some na nakilala mo lang siya pero hindi mo naging kaibigan. Kasi magkaiba po yun. No? Nakilala lang. There's no further bonding or pag-uusap or deeper meaning into that pagkakakilala. Yung kaibigan po, ito na po yung mga tao na sharean mo ng at least part of your life, nakapagkwentuhan kayo ng mga problema sa buhay, di ba? May mga pinagsamahan kayo na nakapag-bonding kayo. No? Dito po sa SOCMED, may mga ganyan na po ako nakilala. And as far as I can remember, so far, doon sa mga nakakilala ko, well, still okay. May iba na hindi na naging okay sa akin at hindi na rin ako naging okay sa kanila, but that's life, di ba? Talagang gano'n. Wala naman kaming masyadong nakuha na impormasyon sa buhay ng isa't isa. And hindi naman po ako yung tipong nagkukwento ng kung ano man yung ikinuwento niyo sa akin. And meron pong kaibigan talaga na talagang yun, nakapag-open ka na sa loobin mo, ng problema mo sa buhay. And so far, I'm still okay with them. No? Although hindi kami nakakapag-usap, may mga konting tampuhan, pero kung ano man po yun ang pag-usapan namin, noong kami ay magkaibigan pa, nanatili po yung sekreto. At ako, siya lang po ang nakakaalam. So, ganun ko po mini-maintain yung aking character o ang aking pagkatao dito sa SOCMED. And hanggat maaari po, hindi po ako pumapatol dun sa mga, alam ko namang nonsense, mapa-vlogger man yan or viewer supporters. Why am I saying this? Because this has connection dito po sa aking i-share sa inyong content ni Dr. Love, no? And ililinawin ko lang po na wala po akong kinakampihan. Reactor po ako na nakabase lamang doon sa mga pangyayari. No? Hindi po ako yung tipong may kinakampihan. Although some are thinking of that, pero wala po tayong magagawa. So, tignan nyo na lang po, basihan nyo na lang po yung aking mga vlogs. So, yun lang po yung masasabi ko. But, yung mayroon po akong kikilingan, depende po yun. No? Kung ano po yung tinatakbo ng i-share ko sa inyong content. Kung tama po ba talaga siya o mali po siya. No? Dahil sasabihin ko rin naman po yan. At lagi ko pong ipinapaalala sa inyo na reactor po ako. So, mayroon po akong masasabing hindi maganda sa mga sinusuportahan niya. No? Pero hindi po ibig sabihin nun, galit ako, ayaw ko sa kanila. Doon sa specific na inasal nila o but to judge them based on that one negative ISO, hindi po ako gano'n. Okay? So, nililinaw ko lang po. And isa po, patuloy po akong nagpapasalamat sa mga sumusuporta pa rin po sa aking channel, ang Tekram, Kalingap Community, Daddy Frankie, and Pony Aldo Vlogs. No? Salamat po sa inyo, no, sa inyong mga viewers na patuloy na sumusuporta po sa aking channel. And nararamdaman ko po yun dahil nakikita ko sa aking mga subscriber, no, na may patuloy na sumusuporta. At may papangako ko lang po, hindi po tayo palagi magiging goods. Ha? Minsan po, sasama ang loob niyo sa akin. Minsan naman, pupurihin niyo ako. No? Kasi nga po, reactor ako. Hindi po ako defender or whatever term you use. Diyan po sa inyong mga sinusuportahan may-ari ng mga community. Okay? Nililinaw ko lang po yan. Para po wala tayong sama ng loob. Baka palang araw, sasabihin nyo, yan, subscribe nyo ako kasi yabang-yabang ko. Narinig ko na po yan. Wala na pong effect sa akin. So, yun lang po ang gusto kong linawin. Magagalit at magagalit kayo or sasama po ang loob nyo sa akin. Pero lagi nyo pong tatandaan, yun ay constructive criticism. Hindi po yun pang-iinsulto sa inyong mga sinusuporta. Katulad po ng lagi po.
Alright, and another one, no, please always support Pony Aldi Vlog. Isa po siyang charity vlogger na aking pinopromote dahil po sa hindi ganun kalakasan yung kanyang views. And we all know that views is equals to revenue. The higher the views, the bigger the revenue. Ito po ba? So, siya po ay isang charity vlogger na may puso sa pagtulong sa ating mga kababayan. Yun nga lang, hindi masyadong napapansin yung kanya. So, sa tulong po ng community ni Tekram, Kalingap, Daddy Frankie, ako po ay humihingi ng konting oras ninyo para po panoorin ng ilang vlog ni Pony Aldi Vlog. Charity vlogger din po siya na nasa somewhere in summer, I think. Basta parting Bisaya siya. No? So, kaya yung support po ang ng panunood sa kanyang mga videos po ang aking nilalapit. And of course, kung mayroon kayong mga sponsor na may generous heart, you can extend that generosity sa channel ni Pony Aldi. Wala pong ano to, hindi po alam ni Pony Aldi na ginagawa. Okay, so punta na po tayo dun sa topic na aking share. And kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. No? Para maging update kayo sa lahat ng aking mga upcoming content. At kung mayroon po kayong suggestion, recommendation, or comment with regards to the opinion I shared dito sa aking mga content, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. Okay? At matuto po kayo mag-fact check para po hindi kayo mapagsabihan fake news. Okay? So, dito na tayo sa aking bibigyan ng reaction na content ni Dr. Lab. Ito po, yung kay Dr. Lab na aking bibigyan ng reaction. Wala na ikaw rules. Hawak nyo ang rules nyo ngayon. Opo, wala akong rules. Hindi lang tayo pwede sumabay ng live. Kung mag-live si Kalinga Prab, pahinga tayo. Kung mag-live si Kuya Bal, pahinga tayo. Yan ang respeto. Hindi natin alisin yung respeto na yan. Dahil dyan tayo sa kanila nag-umpisa. Sila ang humubog at bumuo sa utak ko para magiging charity vlogger. Hindi natin sila pwedeng kalabanin sa mga oras nila. Sa ano lang, magkalaban kami sa paniniwala siguro. Sa rules lang kami magkalaban. Pero sa ano yung tawag nito, kung sa pagdating sa live, na oras nila at mag-live sila, tigil tayo. Respeto tayo. Si Rab mag-live, tigil tayo. Si Kuya Bal mag-live, tigil tayo. Yung oras niya, hindi natin pwedeng hawakan. Okay? So, yun po yung connection nung una kong sinabi bago po ako pumasok dito sa topic na. No? Yung respeto pa rin ni Dr. Lab kay Kalinga Prab at kay Val Santos Matubang ay nandun. No? Which is a good thing. No? Kasi marunong siyang, at kahit pa paano, marunong siyang tumanaw ng utang na loob at alam niya kung saan siya nanggaling. At alam niya kung paano tumaas yung channel niya, kung paano siya nagkaroon ng subscriber, paano siya nakilala ng community ng Kalinga. No? Yun naman po ay talaga namang hindi maitatanggi. No? Dahil halos lahat ng pumasok ng mga vloggers sa Kalingap ay talaga pong nakilala. No? Nagkaroon talaga ng subscriber. Marami po dito akong nakikita, nakilala, napanood na talagang lahat sila, no? Nasa 100K ang mga subscriber, napansin, nabigyan ng time, no? Nabigyan ng attention ng mga supporters ni Kalinga Prab at saka ni Val Santos Matubang. Na alam naman natin, ito yung dalawang pundasyon. Si Val Santos talaga ang pinakaama ng Kalinga and nasundan nila Kalinga Prab, ang asawa niya at ng mga pinsan-pinsan. Until may mga vloggers na pumasok na sinuportahan nila. And one of those ay si Dr. Lab. Diba? Yun lang yung medyo nakita kong okay siya. No? Dahil aminado siya kung paano siya nagsimula, kung ano yung mga natutunan niya, paano siya naging charity vloggers. Lahat yun natutunan niya dito sa Mag-ama. Lalo na kay Val Santos Matubang na lahat nang galing sa kanya. Diba? So, it's good to know na may ganun siyang pananaw. And kasi kahit na hindi man directly sinasabi kung minsan ni Val Santos, Kuya Val, na si Red Sane at saka si Dr. Lab yung pinatatamaan niya, no?
hindi binibigyan ng bigat, no, ni Dr. Love yung mga sinasabi. Nanduroon pa rin yung pagpapakumbaba at respeto. No? Although si Kalinga Prab, diba, na-mention niya naman na ah, kaya nasuspinde dahil may nagawang violations or tinanggal dahil may nagawang violations. Diba? Which is part of the rule ng Kalingap. No? And sinasabi niya rin naman yung totoo. Diba? Na sa kanya, walang problema. Yung mga kasi nag-commit sila ng rules, binviolate nila yung rules, kaya sila natanggal. Yun yung pinagbabasihan ni Kalinga Prab. Pero, pagdating kay Edu, doon yung matindi. Yun yung matinding may problema. No? Okay? Pero balikan po muna natin yung part na kung saan sinabi nga ni Dr. Lab na hindi sila sasabay. Hindi siya sasabay. No, siya. Hindi siya sasabay sa live ni Kalinga Prab at saka ni Bal Santos Matubang. So, this is also a reminder doon sa mga viewers na Dr. Lab, bakala ko ba, hindi ka sasabay sa mga, di ba? Pwedeng paalalahanan pa rin siya. Di ba? Hindi niya naman kasi sasabihin yan at hindi siya tatanaw ng utang na loob kung alam niya sa sarili niya na hindi nakatulong yung mga tao. Ang problema nga lang, those rules, no? Yung kanilang pagkakaunawa sa pagtulong, sa pagkalinga, doon sila. And actually, hindi lang naman si Dr. Lab at saka si Renchen, marami, di ba? Kaya nga nagkaroon ng mga anti-kalinga. Because some of them are also pointing doon sa rules na parang nagiging selective. No? Yun yung nakikita nila. And one example is what happened to Supermax. Di ba? Na marami siyang nasabi. Did we hear anything na nag-condemn kay Supermax? Di ba? So, isa lang po yan sa nung simula nung maging active ako dito sa Kalinga. So, I think there's a lot more, no, na mga inaayawan nitong mga umalis because of the rules, the way they implement the rules. And even ngayon, yung mga suspensions, yung mga warnings, di ba, na ina-apply nila. Yes, hindi perfect ang Kalingap. It's true. No? Pero meron kayong mga inaatasang tao mag-i-evaluate. So dapat sana implement talaga. Yun yung mahirap pag may rules ka, then it becomes selective. Hindi ko sinasabing selective, but those are what these people are concerned. No? Ito yung talagang nakikita nila. Even Dr. Lab, nanduron yung respeto niya sa mag-ama. Pero pagdating sa paniniwala at sa rules na meron sila, doon sila hindi na magkakaintindihan, kaya umiiwalay siya. Di ba? And we all know, di ba? Yung mga pinsan nila, pinsan ni Dr. ni Kalinga Prab, may mga violations. Di ba? Hindi, yun yung malimit kong naririnig. Yung proper way of implementing the rules, no? Yan yung malimit kong naririnig doon sa mga nagiging antay. Yung mga nakikita nilang inaasal, no? Yung mga katulad nila si Kuya Bal, marami tayong naririnig against sa kanya, mga batiko sa kanya. Diba? Isa na nga dyan. Pagbibiro niya na kukunin yung bahay nila Beyonce, oras na hindi na makikalingap si Beyonce. Diba? So, yes, it's a joke, but medyo sensitive siyang joke. And coming from, alam niyo na yung tatay ng Kalingap, di ba? So, para kang hindi sensitive sa issue. Okay, yun lang naman po yung mga puna ko rin na pwedeng gawing basihan ng iba para sila ay mawalan ng gana. Isa lang po yan, hindi ko po sinasabing yan yung major. There's a lot more. Kasi nakikita natin, dumadami yung mga antay. Di ba? Dumadami po yung mga antay-Kalingap, and most of them, these are what they're concerned. The way, the rules, the guidelines ng Kalingap na pinapaitin. Diba? Yung questionin, yung mga hatol ng mga kung sino man yung nagbibigay ng mga ng mga verdict, ng mga penalties, no? Normal po yan. Ang hindi normal po yung paano ninyo sasagutin. Diba? Yan po yun. Doon po nagkakaroon ng argumento. Pero kung yan ay tama, naaakma, ayon sa batas ninyo, ayon sa rules na pinapa-implement ninyo, no? Meron at meron dyan po na hindi pa rin maniniwala, but kumbaga in general,
no, maiintindihan ko. Maiintindihan. Hindi po naman kasi lagi talagang tama yung mga desisyon. Walang perfectong tao sa buong mundo. So, ang ano lang dito, ang panglaban mo lang is you can explain why did you do this, did you do that, what is your basis, di ba? Ganun lang yung ano to. So, in case of Dr. Love, the respect is still there para sa akin. Kahit may mga nasabi na hindi maganda sa kanya, ha? I'm talking about Dr. Love. Okay? Na nandun pa rin siya. Yung respeto niya sa mga to, nandun pa rin. Although, syempre, may sama ng loob yan. Diba? Sabi ko sa inyo, may sama ng loob yan. Huwag natin sabihin wala. Meron yan. Di ba? Ang ano doon, mini-maintain niya pa rin yung respect. Despite of kung ano man yung hinanakit. Hindi pa rin siya nakakalimot na kalingap yung pinanggalingan niya. Diba? Kaya nandun yung respect. No? So, ang ano ngayon is, bakit kay Edu iba? Ha? Bakit pagdating kay Kalingap Edu iba? Na samantalang noon, ha? Masyadong respeto. Boss pa nga ang tawag nila. Bakit naging baby boy? Diba? So, yun yung medyo parang hindi mo itinuring na anak or whatsoever si baby boy or si Kalingap Edu na ngayon ay ganun yun na lang tirahin. Oo, sabihin na natin, sinaktan niya si Beyonce. Diba? May mga nagawa talaga si Edu na nakasakit kay Beyonce. Pero wag nating kalimutan na may factor din kung bakit nasaktan si Edu. Diba? So, ang magiging question dyan is sino yung mas may malaking mali or kasalanang nagawa. Diba? Yun. Ngayon, sa part ni Dr. Love, dahil pareho na namang nakasama, magkakumita siya sa pareho, di ba? I hope wala siyang sinabing pangit talaga kay Edu. No? I hope, hindi ako sure kasi hindi ko naman masyadong napanood yung ibang live ni Dr. Love. No? Kung binatikos naman talaga si Edu. Ang sa akin lang is, sana hindi niya pa rin inalisan ng respeto. Kasi, katulad nga ng sinasabi ng iba, malaki naman yung nagtulong. For you to call Edu boss, di ba? Parang yung respeto na, di ba? Sa atin din. Kahit nasabihin natin yan yung tawag ng mga viewers, di ba? Pwede mo namang hindi sakyan. So, ano ba talaga? Chismisan nyo nga ako. Ha? Ano yung mabigat na rason? Bakit ganun na lang yung naging batikos ni Dr. Love, no? Kung binatikos niya ba talaga si Kalingap Ed at si Red Singh, diba? Para masabi ni Kalingap Rab na ang malaki yung ginawa nilang kasalanan kay. Nulit ko po, maaring mahal na mahal or mahal talaga ni Dr. Love si Beyonce, pero kahit pa paano, di ba, nagkaroon ng malaking parte din si Kalingap Edu sa channel nila Dr. Love at saka Red Singh. Di ba? That's why I'm curious. Bakit gano'n na lang? Naging sagot ni Kalingap Rab at gano'n na lang yung galit, kung galit man na maituturing yung pinakita nila Kalingap, nila Dr. Love at Red Singh kay Kalingap Rab. No? So, yan lang po yung gusto kong share sa content ko na to at issue lang po tayo, walang personalan. Matuto po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihan fake news.